Let us open our Bible on Psalm 73, verse 28. Praise the Lord. For it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Yes. So merong kasabihan, isa lang ang buhay natin at napakabilis lalaho. Dahil isa lang pala ang buhay natin at napakabilis lalaho, saan natin ngayon igugugol ang ating panahon, ang ating lakas, ang ating oras, ang ating nalalabing buhay? Kaya sinasabi dito, but it is good for me to draw near to God. See to it, yung ating buhay, ang direksyon nito ay hindi palayo mula sa Diyos. Hindi pahiwalay mula sa Diyos. Kundi kinakailangan ito'y palapit sa Kanya. Kinakailangan ito'y pakapit sa Kanya. Yung bang mag-cleave tayo sa Diyos. Mag-cling tayo sa Diyos. Let us embrace God. No? Yakapin natin ang Diyos. Kasi isa lang ang buhay natin, maikli pa, kay bilis pa ng takbo ng buhay natin sa sanglibutang ito. So, saan natin ito ngayon i-spend ang ating panahon? Of course, lumapit tayo sa Diyos. Ano pa? I have put my trust in the Lord. Yung faith mo sa Panginoong Diyos, huwag mong kapanghinaan. Yung faith mo sa Panginoong Diyos, huwag mong isi-isihin yan. Kasi yan yung iyong katagumpayan. Faith is the victory that overcomes the world. Ano ibig sabihin that overcomes the world? Ano bang nandito sa sanglibutang ito? Death, you can overcome that. Anong nandito sa sanglibutang ito? Poverty, ma-overcome mo yan. Anong meron dito sa sanglibutang ito? Temporal, ma-overcome mo yan. Anong meron sa sanglibutang ito? Pain and agony, ma-overcome mo yan. Anong meron dito sa sanglibutang ito? Mga bagay-bagay na maluluma, ma-overcome mo yan. Hindi lang ito basta-basta na pag sinabi faith is the victory that overcomes the world. Hindi lang yan maliit na bagay na iyong maangkin na katagumpayan. Praise the Lord. But that is the greatest ever could we describe na victory. Pag sinabing overcoming the world, not only defeating the temptations of Satan, but lahat-lahat na nandito sa sanglibutang ito, you may overcome it. Ma-overcome mo yan. Kaya yung ating nalalabing buhay natin sa sanglibutang ito, mabubuti, atin pong ayusin na huwag tayong lumayo sa Diyos. At ang ating faith sa Kanya ay dyan talaga sa Kanya, hindi dito sa science. Minsan kasi ang tao, pag yung faith na sa science, at merong tinuturo ang science na contradict kahit naman sa Word of God, minsan, mas pinaniniwalaan nila yung science kaysa Word of God. So, ang ibig sabihin yan, you are departing from God. Your faith in God is being deteriorated. Wag mangyari yon. Kailangan wag nating ipahintulot na mangyari yon. Lalapit tayo sa Panginoong Diyos, kumapit tayo, yumakap tayo sa Kanya. Yung faith natin sa Panginoon, yung trust natin sa Panginoon, wag nating panghinaan, pagtibayin natin ito. That I may declare all thy works. Ibig sabihin yan, kung meron mang legacy na pinaka-highest level na legacy na iiwanan natin sa sanglibutang ito, hindi yung nag-put up ka ng business, pina-inherit mo sa mga anak mo, hindi kay nag-put up ka ng anything that could make history of this world. That's not.
Kaya maraming nadidiscover ngayon ng mga barren, yung bang buried cities na being unearthed, yung bang nahukay. Ibig sabihin yan, kung ano yung napundar mo sa sanglibutang ito, time will come that will be buried. As what you are. Kung inilibing ka dito sa sanglibutan, nung namatay ka, kung ano yung legacy na put up mo, syudad man yan, o something wonderful man yan sa sanglibutang ito that makes history of this world, time will come that will be buried. So, that legacy is not lasting. That legacy someday will be covered by the earth. Kaya, ang pinaka-importanting legacy, yung kaligtasan. Praise the Lord. Ang pinaka-importanting legacy na maiwan natin sa sanglibutang ito, that will never pass away. The glory which fadeth not away. And this is the true riches. Ito yung totoong kayamanan because it will never pass away sa kanino man na mabigyan natin ito. Kaya, nung naghingi ng verses ang ating young people, yung president natin na national, naisip ko itong verse na ito. Bakit? Ito yung importante rin sa mga young people na ma-preserve. Basahin natin Lamentation 3:26 and 27. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Yan. Anong ibig sabihin nito? It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Magkabalintong-balintong man ang kalibutan, magtuwad man, maghayang man, magtakilid man. See to it sa kinabuhi sa mga young people o kitatanan, mga anak sa Diyos. Ang kaligtasan na ating hinihintay must be intact, must be preserved. Ibig sabihin yan, we are willing to stand for our salvation's sake. Kailangan willing tayong manindigan alang-alang sa ating kaligtasan. Hindi kay dumating ang panahon, merong dumating na pangyayari sa sanglibutang ito, para kang chaff which the wind driveth away, para kang ipah na napadpad ng hangin. Tulad sa mga young people natin. Kung merong offer dyan sa Japan na talent, magsayaw ka dyan sa bar. Ikaw, young people ka na babae. Ang laki-laki ng offer. Plus, baka makakita ka pa doon ng hapon na mayaman na magbigay sa iyo ng bahay, magbigay ng sasakyan sa iyong pamilya, kung ano-ano pa dyan. Tapos, ang nangyari ngayon, instead you are waiting quietly for the salvation of the Lord, pinikit mo na lang yung mata mo. Lord, I can no longer wait for your salvation. Lord, talon mo na ako dito sa pangangailangan ko sa physical at material ko para sa aking pamilya. So, ibig sabihin niya, nawala na yung defending, yung bang dinipinsahan mo, yung paghihintay mo sa kaligtasan ng Diyos. Para kang ipah na napadpad ng hangin. Pag nandoon ka na, hindi ka na makabalik sa Panginoon. Yung lifestyle doon, hindi mo na maiwasan. Yung lifestyle doon, hindi mo na matalikdan. Yung lifestyle doon. So nahulog ka na doon sa fornicator, nahulog ka na sa adultery because you will be engaged with many, many men who has also wife. May mga wives din sila, may mga asawa din sila, tapos nakisawsaw ka na doon because of gain, because of money. So salvation gotten from your life. Nawala yung kaligtasan. Isa yan na huwag nating pahintulutan. Because after all, mamatay ka rin. Tatanda ka rin. Kaya, mas mabuti pa, habang bata pa, habang youth pa, habang bata pa, wait.
It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Huwag mong walain ang kaligtasan sa buhay mo, come what may. You might have big opportunity for your job, you might becoming rich, still the same ka pa rin. Ang kaligtasan, you embrace it. You might experience rugged and turbulence in life, grabing pagsubok sa buhay mo, yakap ka pa rin sa kaligtasan. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. It is good for a man that he bear the yoke of his youth. Alam mo yung yugo? Yan ay pinasan mo. Meaning to say, pag ang baka, ang kalabaw, nilagyan ng yugo sa leeg, meron siyang hihilahin na mabigat. Meron siyang kakargahin na bigat na itatravel niya. So tayo na mga, o kayo, hindi naman ako kasama sa youth, pero kami na mga may edad, magkakaroon din kami ng youthful lust. Taglay din namin yan. Kung hindi rin kami maging watchful, prayerful, kahit hindi na kami young in the flesh, pero yung youthful lust, pwedeng sisibol sa buhay namin. We might be committing fornication with the singles, adultery with the married, lasciviousness, lust of the eyes, lahat-lahat na mga kalaswaan. That could be very much possible sa buhay namin. O lalot na kayo na mga youth, because nandyan pa sa inyo yung energy, nandyan pa sa inyo yung strength, lahat-lahat na ng mga opportunity. Kung gusto mo ma-retain yung kaligtasan at hindi ka ma-tempt kahit paman dyan sa youthful lust na yan, mas mabuti pa sa bawat isa, batain mo yung tinatawag na yoke. It is good for a man that he bear the yoke of his youth. Itong verse na ito yung nagpatawid sa akin during my young age. Praise the Lord. Ito yung nagpatawid sa akin in my young age. Kasi I came to know Jesus Christ through Holy Place, Pastor Samuel Gabre. At the age of 16, I was so hot at that time sa aking pagka-youth. But this verse, which I learned, nasa Iowa pa ako, ito na yung paborito kong verse na pinatayo ko sa harapan ko at sumuntok, kumulata sa aking pagka-young man para ako itong flesh ko ang matatalo, siya yung manaig sa buhay ko. So ito yung nagpatawid sa akin during in my young age. Multiple of temptations, multiple of trials na na-encounter ko. Itong verse na ito, this is one of those verses which caused me to cross that period na by the grace of God, the salvation is being retained, na preserve yung kaligtasan, na preserve yung ministry, na preserve yung Christianity, na preserve yung spirituality. Ito yung pinaka malakas na impact on my experience. Praise the Lord. Kasi pag nakalagay na sa isip mo that you bear the yoke of your youth, willing ka na mag-sacrifice sa lahat. Huwag lang mawala ang kaligtasan. Sa paggawa mo niyan, that is good for you. That is not bad for you. Praise the Lord. Kabubuti yan sa iyo. Kaya, tayo na naghihintay sa kaligtasan ng Panginoon, isa yan na require ng Diyos. Lalo't na pag nataon na ikaw ay bata pa, nakilala mo na ang Panginoon, then you have to bear the yoke of your youth in order to preserve salvation. Kasi naghihintay man tayo. Basa. Genesis 48:18. Praise the Lord. I have waited for thy salvation, O Lord. Yes, hindi man natin alam how long we will wait for the salvation of the Lord. It could be until death or it could be until the coming of Jesus Christ habang buhay pa tayo.
So all we have to do, we should learn how to count our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Isa yan na verse na nagbigay din sa akin ng idea, Lord, I am still young. I have so much privilege to enjoy my life in this world. But thank you, Lord, for your word. I should learn how to number my days, and I might apply my heart unto wisdom. Isa yan na nagpatibay din sa aking pundasyon sa akin nung kabataan pa ako, na I should not waste my time sa sanglibutang ito, but rather apply my heart unto wisdom. Pakibasa yan. Psalms 90 verse 12. Praise the Lord. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Yan. Teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Sometimes young people, they forgot that their days are being numbered. May mga young people kasi nakalimot na. Akala nila hindi bilang yung araw nila. So therefore, they spend their time in pleasures, in worldly pleasures, in lustful na mga bagay na naghahatid sa multiple of immorality. Akala kasi nila hindi maubos yung araw. Akala kasi nila hindi maubos yung panahon sa buhay nila. Pagdating ng panahon, naubos na nga. Wala na. Paano mo pa ibalik yung buhay mo? Baka sabihin mo yung rich man dito, Lord, I ask you favor, let Lazarus come back or go back to the earth. Pabalikin mo siya sa sanglibutan. I have 5 brothers there. I want them to know thy gospel para hindi sila makapunta dito sa aking narating. Napakasakit, napakahirap, napakainit. Hindi mo na mabalik yan. Kaya, it is a wise decision for every young one to learn to number your days, that you may apply your heart unto wisdom. That is your opportunity, that is your time, not to enjoy the worldly pleasures, but that is your opportunity and privilege to apply your heart unto wisdom. Wisdom of God. Praise the Lord. Para ma-declare mo yung works of the Lord, not the works of the devil, nor the works of Satan. Nung bago pa ako dumating sa holy place when I was young of age, 16 years old, I came to the holy place month of April, a month after I reached my age of 16 years old. Kulatado ko diri sa holy place. Anong kulatado? Bog, sarado ako dito sa holy place. Saan? Sa Word of God. Kulatado kayo ko. Grabe. Kahit saan ako titingin ng anggulo dahil sa sobrang babad ako sa kalukuhan, sa worldliness, sa kasalanan, sa ungodliness, out of my innocency, lahat-lahat na wala akong kaalam-alam. Pagdating ko dito, kulatado ako sa Word of God. Talagang binanatan ako ng binanatan. Mapalad tayo pag ganon. You are being chastened by God. Basahin natin. Psalms 94 verse 12. Praise the Lord. Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law. Yes. Mapalad ang tao na iyong pinalo at tinuturuan sa inyong mga batas. Mapalad ka. Kung bata ka pa, binanatan ka na, kikulata ka na sa pulong sa Diyos para ma-mold ka, ma-new creature ka, mabago ka, mapalad ka. Meron kasi ibang mga tao, while they were still young, they ignored the calling of God. But when they got old already, that's the time they want to serve God. But they are yet bedridden already.
And some of them already belong to the PW, P, PWD, person with disableness. Oh. Wala na. Doon na, yung isip na lang lumalaki, sana nung bata pa ako. Yan. Nag-decide na kaagad ako, sana nung bata pa ako, iniwanan ko na lahat yung aking mga vices. Sana, puro na lang sana, sana, sana. Huwag mong gawin sana. Do it while you have the privilege to do so. Gawin mo habang may privilege. Kaya, ang ating ministry, nakasalalay ito sa kinabukasan nito sa mga young people natin. Bakit sila yung susunod sa ating yapak? Praise the Lord. Kaya importante yan na at their young age, when they already knew God, kilala na nila ang Panginoong Diyos, then use your time, use your talent, use your strength for the glory of the Lord. Kasi darating talaga ang panahon. Darating talaga ang panahon, mag-expire yung ating katawan. Basa. Ecclesiastes 12:1. Praise the Lord. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Yes. Habang bata ka pa, alalahanin mo ang iyong Creator. Habang hindi pa dumarating yung kasamaan sa buhay mo, habang hindi pa lumalapit yung mga taon na sasabihin mo, wala na akong pleasure sa kanila. When our physical body refuse sa lahat ng mga pleasures, when you are already dead, kung patay ka na. So habang buhay ka pa at nandiyan ka pa sa kabataan, remember your Creator. Render to your Creator the best of your life. Para sa ganun, secured ka. No? Ibig sabihin yan, na-apply mo yung puso mo sa wisdom of God because God taught you to count your years or days. Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. At saka maganda talaga, we will declare the works of the Lord as much as we can do. Yung mas mahabang panahon, mas mabuti, mas marami pagkakataon, mas mabuti. Let us give our best for the Master. So ngayon, dahil kailangan nating ilagay yung yugo ng ating pagkabatanon, anong sinabi dyan? Basa. 2 Timothy 2:22. Praise the Lord. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Yes. Flee also youthful lust. Sabihin yan, yung yugo ng iyong pagkabinata, huwag mong alisin. At batain mo yan. Iwasan mo lahat na hindi ka ma-engage sa youthful lust. But follow righteousness. Diyan ka ma-engage sa righteousness. Faith sa faith din. Charity sa charity. Peace sa kapayapaan. With them that call on the Lord out of the pure heart. O yan. Pag yan ay ginawa mo sa buhay mo, you are together with the saints of the Lord. Pagdating ni Lord Jesus, you are one of those who will be taken up. Pagdating ni Lord Jesus Christ, if you are already went back where you came from, you will be resurrected unto life everlasting. Di, ang ganda, if you are together with them, the saints of the Lord. Hindi kay you grab the pleasures of the world, you grab the greediness, the carnality, lahat-lahat na ng mga inoper ni Satanas, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, sinunggaban mo lahat. Pagdating ng panahon, dumating si Lord Jesus na iwan ka. Hindi ka na-resurrect. O kung buhay ka, hindi ka na-rapture. Namatay ka,
unsaved, di ka ligtas. You will be resurrected, but you are together with them who are bound to eternal punishment. What shall it profit a man if you gain the world, the whole world, and yet you lost your own soul? Kaya, ganon. Let us abstain from fleshly lust. Basa. 1 Peter 2:11. Praise the Lord. Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Yan. Bakit as strangers and pilgrims? Or foreigner? Hindi man tayo taga dito. We are not permanent here on earth. Anywhere of the world. Nandito ka ba sa Pilipinas, sa Amerika ka pa, sa Canada ka pa? Bakit? Punta ka ng Canada, Amerika, wala bang simenteryo doon? Yung mga tao doon, di ba namamatay? Namamatay. Pareho lang yan dito sa Pilipinas. So wherever you are here on earth, there is no such exempted. Lahat temporary lang. Pilgrims and strangers. Kung ganon, abstain from fleshly lust which war against the soul. Do not permit na patayin yung kaluluwa mo through lust. So, therefore, abstain from fleshly lust. Abstain, lumikay ka. Anong lumikay ka? Umiwas ka. Praise the Lord. Avoid. Ano pa? Escape from it. Do not pass by it. Huwag mong daanan yan. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos sa mga youth natin na meron na silang pinagtutuunan na subject sa buhay nila. Instead of spending their young age for the privilege of their worldly lust, meron silang focus to glorify their Creator, to declare the works of God, to prepare their salvation, to wait quietly with the salvation of the Lord. At the same time, habang nandyan pa sila sa kabataan, they bear the yoke of their youth. They are willing to sacrifice their young age to be offered not to the devil, but to the Lord. Praise the Lord. Ano pa? Basa 1 Timothy 4:12. Praise the Lord. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Yes, alam nyo ba, if you are being despised of your youth, maraming ma-offend. Yung mga young ones natin, siya gani, nauna sa akin, gumawa ng ganyan. So you become an offense of your fellow, of your brethren. Do not do that. Be not a stumbling block of your fellow, but rather be an example to them to be followed. Maging example ka na sundin ng mga kasamahan mo. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Yan, dyan tayo present, dyan tayo mabilis, dyan tayo active. That is very vital in the eyes of God. Might be negative impression of the world, but never mind. We are not born to please the world. We are born to please God. Bahala na. Basta tayo. Hindi ipinanganak para paluguran ang mundo, kundi ipinanganak tayo para paluguran ang Diyos. Praise the Lord. So be one of those marks that are worthy to be followed. Maging isa ka ba sa mga marka na susundin na magandang halimbawa? Last verse, Philippians 3:17. Praise the Lord. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. Yan. Mga kapatid, maging masunurin nawa kayo kasama ko. At tingnan ninyo ng husto sila na lumalakad kasama namin na mga ihimplo. O di ba? Isa kang marker
sa mga marks na susundin ng mga young people, susundin ng mga next generation, susundin ng mga blind from the truth, susundin ng mga unbelievers. Maging ano ka, eye-opener, mabubuksan sila. Kaya napakaganda ng mga young people natin dahil na-organize sila sa spiritual youth camp at mi-maintain na lang natin ito and we let them go deeper and deeper in the wisdom and in the knowledge and in serving God. Magpalalim pa ng magpalalim. Ang sarap pakinggan, sarap obserbahan in every congregation, the young people, society of our church are the one who performs the work of the ministry. Na kaagapay, kaalalay sila sa mga nakakatanda sa kanila. Masarap tingnan, maganda pakinggan, at naluluwalhati ang ating buhay na Diyos. Kaya pag nagpo-post dito yung mga churches natin dyan sa iba-ibang kongregasyon, the young people are gathering together for some bayanihan work. Anong ginawa nila? Nag-Christmas decor. Anong ginawa nila? Raising funds for the project of the ministry sa church. Anong ginagawa nila? They having spiritual activity. Saya-saya nila. Hindi sila nawawala kahit naman sa kaligtasan, sa gawain, at sila'y namumunga. Their lives is being spent for God's glory. Praise the Lord! Si tayo po ang lahat.